Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Boy Abonda. Interview niya kay Attorney Edwin Lasierda, dating spokesperson ng Aquino administration. At dilawan ito isa sa mga hinahangaan ko na journalist, professional, may pagmamahal sa bayan itong si Tito Boy Abonda. Ito, may patutsada siya sa Marcos Jr. administration. Bakit inuuna ang impeachment? Parang nakalimutan na nilang flood control. Pakinggan natin ha. Iwanan natin ang impeachment. Punta tayo sa flood control dahil ngayong Lunes ay ang SONA ng presidente. Maalala natin, nung nakaraang SONA ay may enumeration siya doon sa 15 kumpanya na involved sa flood control corruption. Where are we? What are we watching? Ito ba isinantabi na? Kasi may relasyon sa impeachment eh. Ba't inuunan nila ang impeachment? Ba't nakakalimutan nila yung flood control? Actually, boy, ang nangyari dyan, and this is, if you recall, si former Senate President Alan Cayetano, when mukhang matatalo na siya sa power, sa power game, said, sige, okay, sa inyo na ang Senate President, amin na lang ang Blue Ribbon. The idea behind there was this. Ituloy natin ang impeachment sa hapon, ang Blue Ribbon, held by the opposition, magkakaroon ng hearing din sa umaga. So you'll have two narratives, isa on the flood control, hitting the administration and all its allies, na hindi naman kinakasuhan right now, di ba? And sa hapon, impeachment. So ang theory nila is, mas exciting ang flood control. So the controversy over the flood control will outweigh the impeachment controversy. So that's what they were hoping for. So right now, kaya tuloy pa rin ang issue. At talagang ang laki kasi ng ninakaw, tapos ilan lang ang tingin ko very significant at kaya ako tinatali yung usapin ng flood control sa SONA. Dahil ito yung 1-year anniversary ng binaba ni... I don't want to diminish, Yeah. but this is necessary for the narrative. And quite honestly, last year sinabi niya, mahiya naman kayo, di ba? And hinamon niya yung mga supposedly involved sa mga bagay na ito na pangatawanan yung kanilang ginawa. And then he promised that he would go after yung mga tiwali. So, a year later, ang honest question ng maraming tao, asa na? So he has to produce something. Kasi so far, ilan na na-arresto? Dalawa lang. Tapos sa mga contractors, yung Diskaya lang. So far, di ba? Yung mga ibang affiliated. So, ang tanong sabi nga nyo, doon sa 15 na inunumerate, doon sa napakaraming pangalan ng mga congressman na lumabas dun sa mga hearings at yung mga iba pang senador, bakit wala pang kaso sa kanila? So, tingin ko, he has to actually announce something on Monday na kahit pa paano will address yung tanong na yun. Kasi ang parang, it's a major crisis for this country. In every major crisis, people will demand bloodletting. There's no blood being spilled. So there's no resolution to this until some big fish or a big whale a case is filed against him. Sara Duterte versus all control. Actually, boy. Galing, ano? In fairness, itong mga dilawan na ito, yung mga nagsasalita, Barry Rodriguez, Attorney Barry Rodriguez, I think spokesperson ni Madam Lenny, Attorney Edwin Lasierda, spokesperson ng Pinoy Aquino. Very vocal sila. Walang nangyari sa flood control. Di ba? Mga big fish, wala eh. Yung dalawang senador na sinasabing nakulong, hindi naman big fish. Si Jinggoy, sige, pagpalagay natin na meron siyang anomalya sa flood control, kailang maliit lang, ikumpara mo sa ibang mga senador ba o congressman. Dilis lang si Jinggoy. How about si Marcoleta? Ano yun? Kung may kasalanan man siya, yung 75 million campaign fund donation, naging honest lang siya na sinabi niya na tinanggap niya yon, ganito. He is now being punished for being honest sa nangyari. So, wala talaga. Salamat, Tito Boy Abonda.
sa tanong na yan. Bakit inuuna ang impeachment? Sinasantabi na nakakalimutan na ang flood control. Agree ako niyan. Ang impeachment kasi, yan lang yung paraan nila. One of the paraan nila na nagbabaka sakali na matanggal nila sa pwesto si BP Sara. May mga naghihikayat kay BP Sara na mag-resign na lang para hindi nakakaya. O anong sagot ni BP Sara? I will never resign because that will tantamount to betrayal of public trust of the 32.2 million people who voted for me. Kung kaya ni BBM na tanggalin ako sa pwesto, sige, tuloy niya. So, it's a waste of taxpayers' money itong impeachment trial na ito na sinabi ni, nagpayag si SP Gatchalian, baka daw abutin ng sobra 1 taon. So, sinong lugi? Eh di tayo. Kasi kung yung laki ng budget, kung totoo ito, how true na, 25 million pesos ang budget per day of trial. Ay abot ng sobra 1 taon. Di, bilyones yan ang ano. Ay, so, flood control. Anong asahan natin sa Pangulo? Ang nakikita ko na is, i-announce niya yung kay Romualdez. Kasi doon sila nagkulang kay Romualdez eh. Up to na, wala pang kaso si Romualdez. Nandun pa lang sa ombudsman, kaya ang kanyang ipagmamayabang, nandun na. Gumugulong na yung plunder case ni, I don't know, kung kaya niyang pangalanan, baka nga hindi pa nga niya kayang pangalanan eh. Kasi nagsabi na si Romualdez, marami akong alam, if you take me down, kung dalhin nyo ako sa hukay, isasama ko kayo sa hukay. Diba ganun? So, may aasahan ba tayo sa SONA? Ako, wala na akong asahan. Hindi ako makikinig. Kasi, speech only, no action. Ganon ang tingin ko sa SONA ng Pangulo. Palusot lang ang kanyang SONA. Halos wala siyang nagawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video nito. Ug karon human na gyud ang pagatop sa balay ni auntie ug maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama ganina nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usan ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabainting ko na ni katuig. Nagayag na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Upat ka man na bulan. Upat pa ka bulan. Oo. Oo, so kuan gyud auntie ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si angkol. Oo, dugay-dugay na. Among atop. Oo. Lagi. So pila ka buki mong anak ante? Upat. Upat. So tanan na nakapamilya ante. Tanan na. Ay, so ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Ako ug akong mga apo. Ikaw ug ang imong mga apo. So pila na da imong edad ante? 57 o 55. 55 ka na.
Oo, so kuan na gyud ante ba? Pila na kabuk yung mga apo ante? Unom. Unom na. Oo, sige. So salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo. Makabid.